Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating channel. Ngayon ay ating pag-usapan kung paanong yung righteousness ni Kristo Jesus ang nakikita ng Diyos at hindi ang righteousness ng tao. O sa ibang salita ay hindi yung kabutihang ginagawa natin ang nakikita ng Diyos Ama, kundi yung kabutihan ng Lord Jesus Christ. Marami pa ring mga Kristiyano ang hindi pa lubusang naintindihan ang message of salvation o ang gospel of Christ, kaya subukan nating makita ito sa iba't ibang anggulo. Huwag kasi nating pigilan na lumawak ang ating pagkakaintindi tungkol sa salita ng Diyos. Marami kasi sa ating mga Pilipino ang dahil unang beses na marinig ang teaching patungkol sa grace of Christ ay ire-reject na nila ito. Lalo na kung hindi pa abot ng kanilang human wisdom, kung hindi pa talaga sila naipanganak sa Espiritu o nasa teaching pa rin sila ng relihiyon. Ngunit huwag po sana tayong makontento na lang sa nalalaman natin at yun na yun. Nasasabihin nating period dahil kung gagawin natin ito ay walang chance para tayo ay lumaki sa spiritual na bagay. Dahil alam naman natin na limitado lang ang nalalaman ng human wisdom ng tao pagdating sa salita ng Diyos. Natatangi ng Espiritu ng Diyos ang makakapagturo ng nilalaman ng salita niya at hindi pwedeng diretso na makipag-usap sa kaluluwa ng tao ang Espiritu ng Diyos dahil hindi sila compatible. Ang pwedeng kausapin ng Holy Spirit ay ang Spirit of Man. At mula sa Spirit of Man ay saka na ito mag-travel sa kanyang kaluluwa o sa kinalalagyan ng human wisdom. Halimbawa ngayon, kung tatanungin kita na paano ka hindi naging makasalanan sa mata ng Diyos, ano kaya ang isasagot mo? Pwede sigurong kung zero knowledge ka pa lang patungkol sa grace ay sasabihin mong dahil kasali ka sa relihiyon na may Jesus Christ ang pangalan. O di naman kaya ay sasabihin mong dahil mabait ka at sinusunod mo ang Diyos. O di kaya ay dahil wala kang bisyo at hindi ka gumagawa ng masama na hindi rin pwedeng basihan para sabihin mo sa Diyos na ligtas ka na dahil mabuti kang tao. Kaya ngayon ay subukan nating talakayin itong righteousness ng isang tao. Masasabi ba talaga natin na kapag righteous ang isang tao base sa human wisdom standard ay karapat-dapat na talaga siyang maligtas at mapunta sa piling ng Diyos? Isaiah chapter 64 verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ito ang sinasabing righteousness ng tao sa mata ng Diyos. Kahit gaano pa kabait ang isang tao, kung hindi pa niya kilala si Lord Jesus Christ at tinatanggap ang grace ng Diyos sa pamamagitan ng Lord, ay mananatiling parang basahang marumi ang isang tao. Ang henerasyon ni Adan hanggang sa kasunod na lahi at hanggang ngayon ay patuloy na makasalanan sa mata ng Diyos. Parang maruming basahan na pamunas at hindi kaaya-aya. Ito ay kapag hindi pa rin nila tinatanggap ang Lord Jesus Christ bilang Lord at Savior. Kaya dalawang klase pa rin ng tao ngayon. Ang isa ay marumi sa mata ng Diyos at ang isa ay malinis na sa harapan ng Diyos dahil ang mga taong ito ay tinanggap ang Lord Jesus Christ bilang kanilang Lord and Savior. Ang salita ng Diyos na siya ring ginamit ng Diyos para sa pagpapahayag ng kanyang mga utos, ang siya na mismong nag-manifest sa flesh nang sa ganoon ay batahin na lang niya ang pagiging perfect man na malinis sa mata ng Diyos. John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa dinami-dami ng tao mula sa panahon ni Adan hanggang sa bago naging flesh ang salita at naging Lord Jesus Christ ay wala man lang isang taong naging righteous sa mata ng Diyos dahil ang paningin ng Diyos sa lahat ng tao ay katulad ng naw ng Adan at ito ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Na kahit na hindi ikaw si Adan na kumain ng forbidden fruit sa Garden of Eden ay ikaw pa rin si Adan sa paningin ng Diyos. Ito ay kung hindi mo pa tinanggap ang Lord Jesus Christ bilang iyong Lord and Savior. Dahil kapag tinanggap mo ang Lord Jesus Christ bilang iyong Lord and Savior, ay ang righteousness ng Lord ang nakikita ng Diyos Ama sa iyo. Itong dahilan, kaya sinabi mismo ng Lord Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6 ang ganito. Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi tayo pwedeng makapunta sa Diyos Ama dahil tayo ay maruming basahan kapag wala tayo kay Kristo Jesus. At kapag sinasabi kong wala tayo kay Kristo Jesus ay hindi ko tinutukoy yung pagsasamantala ng iba na gumagamit ng relihiyon. Itong sinasabi nating dapat tayo ay na kay Kristo ay sa spiritual na aspeto. Tayo ay magkikipag-isa kay Kristo Jesus sa Espiritu
para makita natin kung sino at ano ang tunay na Kristo Jesus na siya ring Kingdom of God, Word of God, Heart of God, Treasure of God, the Holy One, Creator of all things, Only way to heaven, Sacrificial Lamb, High Priest at marami pang iba. Nang naipako ang Lord Jesus Christ sa cross ay binayaran niya ang lahat ng nire-require ng kasalanan na kamatayan at curses dahil ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nang kinuha ng Lord Jesus Christ ang kasalanan natin kina Adan ay siya rin ang nagbayad ng kamatayan na dulot ng kasalanan. 1 John chapter 1 verses 7 to 9. Ngunit kung lumalakad kayo sa liwanag, tulad niyang nasa liwanag, may pagkikipag-isa tayo sa isa't isa. Ang dugo ni Kristo Jesus na kanyang anak ang naglilinis sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Yung pag-agos ng dugo ng Lord Jesus Christ sa cross ang naging kabayaran para masiyahan ng Diyos na matupad ng batas ang dapat na function nito. Paparusahan ang sino mang nagkasala sa batas. At ang ginawa ng Diyos na solusyon dito ay replacement through Jesus Christ. Ito yung tinatawag ng iba na divine exchange sa cross. Imbes na ikaw yung ipapako, patayin at magpunta ng Hades, ay si Lord Jesus Christ na ang gumawa nito para sa iyo o para sa atin. Ngunit dahil sa wala talaga siyang kasalanan ay walang dahilan ang Hades na lamunin siya. Dahil hindi welcome sa Hades o sa impyerno ang mga banal. Opposite lang nito ang langit na walang makakapasok ng langit na hindi banal. Kaya kung tatanungin ka ulit, paano ka makakapasok ng langit walang banal ang hindi makakapasok ng langit? Ngayon, alam mo na ang sagot na hindi dahil kasama ka sa relihiyon na ganito o ganoon, kundi ang dahilan mo dapat ay dahil sa dugo ni Kristo Jesus, kaya ka napaging banal at welcome ka na magpunta ng langit kung sakali man na dumating na ang iyong oras. Itong idea na ito ay na-foreshadow na noon ang kwento ni Esau at Jacob. Gustong gusto ni Isaac ang anak na si Esau at siya ang nais bigyan ng maraming blessings. Ngunit dahil ibinenta ni Esau ang pagka-firstborn niya kay Jacob, ay kay Jacob napunta ang pagbabasbas. Nagpanggap si Jacob na si Esau sa pamamagitan ng paggamit ng damit ni Esau at pagsusuot ng balat ng mabalahibong hayop na katulad ng mabalahibong kamay ni Esau. Kaya nung basbasan ni Isaac ang inakala nitong anak na si Esau, ay ginawa niya ito na hindi inakalang si Jacob pala ang nabasbasan niya. Ganito ang konsepto ng divine exchange sa cross, na dahil sa dugo ni Kristo Jesus na umagos sa cross para sa paglilinis ng kasalanan, na pinangligo at pinanghugas ng damit ng mga anak ni Adan na dating makasalanan bilang pagtanggap kay Lord Jesus Christ bilang kanilang Lord and Savior, ay ang nagiging paningin sa atin ng Diyos Ama ay tayo na mismo si Lord Jesus Christ na kanyang kinawiwilihan. Kaya tayo ngayon ay kanyang binabasbasan at binibiyayaan at hindi nakamatayan at curse ang ating nakukuha, kundi ay ang opposite nito na pagmamahal at pag-ibig. At lahat ng ito ay dahil lamang sa ginawa ng Lord Jesus Christ sa cross. Kaya nagkaroon ng divine exchange sa pagkatao ng Lord Jesus Christ sa atin noong siya ay naipako sa cross. Kaya kahit anumang hilingin natin ngayon sa pangalan ng Lord Jesus Christ sa Diyos Ama ay mangyayari. Kapag tinanggap natin si Kristo Jesus, ay tayo ay muling naipapanganak sa Espiritu. Tayo ay magkakaroon ng access para maka-union ang Holy Spirit of God. At tandaan natin na ang Holy Spirit of God ay ang Espiritu ng Diyos, kaya siya mismo ang Holy Spirit. John chapter 3 verses 5 to 7. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Si Lord Jesus Christ na ang mismong nagsabi nito na kailangang tayo ay may panganak muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Kaya nagkakaroon tayo ng baptism of water dahil ito ang process na ibinigay ng Diyos. Ito ang process ng pagkamatay at pagkapanganak sa Espiritu. Makapangyarihan at malalim din ang nire-represent ng tubig dahil kung babalikan natin sa creation, ito ang pinakamatagal na nag-i-exist na element. Bago pa nalikha ang lahat sa mundo, ay gawa sa tubig ang mundo at walang form
at kasama rin ito ang Holy Spirit of God na pumapaimbabaw sa tubig. Ang tubig ay representation pa rin ng Holy Spirit. Ito ay ang panguna bago ang Holy Spirit. John chapter 7 verses 37 to 39. Sa huli at dakilang araw ng kapistahan, tumayo si Jesus. Sa malakas na tinig, siya ay nagsabi, "Kung ang sino man ay nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at uminom. Mangyayari sa sumasampalataya sa akin ang gaya ng sinabi ng kasulatan. Magkakaroon siya ng ilog ng tubig na buhay. Ito ay aagos mula sa loob niya." Sinabi niya ito patungkol sa Espiritu na tatanggapin na ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naibibigay ang banal na Espiritu dahil hindi pa naluluwalhati si Jesus. Kaya kailangan natin ng baptism sa tubig at sa Espiritu para matupad ang pagkapanganak sa Espiritu. Kaya kinailangan pa ni Kristo Jesus na magpabautismo kay John the Baptist para magawa ang pattern ng pagkakapanganak, at kasabay noon na nagpunta sa kanya ang Holy Spirit. Sa panahon natin ngayon na natapos na ng Lord Jesus Christ ang trabaho sa cross, ay nangyayari din ito ngayon na sabay ang baptism ng tubig at Holy Spirit. Ngunit para sa mga wala pang nalalaman o kakaunti pa lang ang nalalaman sa salita ng Diyos, lalo na sa grace, ay baptismo pa lang sa tubig ang kanilang ginagawa. Saka na lang sumusunod yung manifestation ng baptism of Holy Spirit o apoy. Itong pagkapanganak sa Espiritu ay nangangahulugan ng muling pagkakaisa natin sa Diyos. Dahil nga sa kasalanan ay namatay ang tao at na-disconnect sa Diyos, ngunit dahil kay Kristo ay nalalapit ulit tayo sa Diyos, at ito yung isang ibig sabihin ng pagkapanganak sa Espiritu. Hindi ito yung literal na pinanganak na katulad ng batang sanggol o yung pinanganak sa laman, pero ito yung muling pagkakaroon ng koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagdating sa atin ng Holy Spirit. Itong Holy Spirit ng Diyos ay dumarating sa taong tumatanggap kay Lord Jesus Christ bilang Lord and Savior. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat. Itong pagkikipag-isa na ito ay katulad ng pagkikipag-isa ng mag-asawa. Kapag ang babae at lalaki ay kinasal, sila ay nagiging isa, at ganyan din ang pattern sa Spirit. Kapag ang Holy Spirit ay sumaatin, ang ating human spirit ay nakikipag-isa din sa Holy Spirit. Romans chapter 8 verse 9. Kayo ay wala sa makalamang kalikasan. Kayo ay nasa Espiritu kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya sa lahat ng nagsasabi na kilala nila si Lord Jesus Christ, ngunit wala pa silang awareness sa mga spiritual na bagay, kailangan pa nilang magbabad sa salita ng Diyos at kilalanin pang lalo ang Lord Jesus Christ. Dahil baka hindi pa nila alam na nasa kanila nga ang Holy Spirit, pero palagi naman nila itong hinahamak sa pamamagitan ng hindi pagkikinig sa mga spiritual na bagay. 1 Thessalonians chapter 5 verses 19 to 22. Huwag ninyong patayin ang ningas ng banal na Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga paghahayag. Suriin ninyo ang lahat ng mga bagay. Hawakan ninyo ang mabuti. Iwasan ninyo ang lahat ng anyo ng kasamaan. So narito nga ang isang simple explanation na dahil sa grace ng Diyos through Jesus Christ ay nagiging righteous tayo sa mata ng Diyos. Na tayo ay hindi righteous mula sa ating sarili, kundi ang righteousness natin ay kinukuha natin mula kay Kristo Jesus dahil sa kanyang ginawa sa cross. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At sa pagtatapos ay iwan ko ang nasusulat sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Sumampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya ay tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian.